Beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you, second half ng March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. As sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome sa iyo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, Pisces, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, ha? Hindi yung negative, isa warning. Tatandaan nyo palagi na hindi nyo kailangan mag-resonate sa reading. Ang kinakailangan ninyo dito is yung magkaroon kayo ng idea, awareness, actions, mga pwedeng maiwasan at iba pa. Okay? Pisces, you have the success. Congrats. Kung saan man itong success na ito, congratulations. And then, syempre, nandun din yung point na may mga sitwasyon talaga na magkakaroon ka na ng mga recovery in some aspect of your life. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa health issue, pwedeng sa love life, kung saan man yan, no? Or nandun din yung pag-uusapan ka. And also, we have the shark. Baka makakita kayo ng shark, or mag-ingat kayo sa mga shark, or may mga alaga kayo na malilit na shark, no? Take care, there will be a loss of material wealth. Oh my God. Okay, ibig sabihin is, pwedeng maloko ka, or pwede rin naman na overspending, or pwedeng ma-disorganize ka, no? Pagdating sa iyong kaperahan. Yan, sa iyong material wealth. Handun yung parang ma-overwhelming ka kasi may pumapasok naman, ganyan-ganyan. Tapos hindi mo namamalaya na pang short lang yon, di ba? Panandalian lang. Kaya you need mo talaga maging very careful when it comes sa success na natatanggap mo this time, no? Saka ingat kayo sa pagka napag-usapan na yung pera din. Impact, problem to be resolved. When it comes to success, tsaka si shark is, this is a time to resolve it. Iba dito, just a recovery kasi dito yung success. Iba dito, kung medyo nahihirapan talaga kayo, is this is a time na may mga sitwasyon na need to resolve or mariresolbahan na this time. But wag ka lang, you need to learn from the past. Then when it come to a shark, when it comes to a shark din, hando yung point na maaari may mga nakakausap ka, may kumakausap sa'yo, connected ang trabaho mo yan, or kaperahan. Siyempre, mga shark, di ba, mga ganyan lang sila ng ganyan. Kaya ingat kayo pagdating sa kaperahan na, sa mga nyo. Well, sa inyo pa rin yan, kung paano nyo i-handle yan. Okay, new home, new attitude. Maring iba sa inyo is maglilipat, may mga paglilipat, no? Pwede may mga ililipat, maglilinis kayo ng bahay, o kaya maglilipat ng bahay, mag-change ng place, mga ganyan. And then, when it comes sa, iba naman siguro may mga pagbabago na gagawin when it comes sa sarili. Or maybe, sa house kasi, ang nakita ko is, yung point na maaring may tao na kapamilya mo, or a person who's connected sa'yo na magkakaroon ng changes. Good or bad is, depende kasi we have the shark din kasi, shark also kasi is, bad kasi yung shark, no? Kaya, ingat na lang din. Maaring may mga kasamahan o kapamilya ka na medyo shark type, to, or sa iba naman sa inyo is, syempre, handun yung changes na needed, no? Kasi handun yung shark. Kumbaga, wag ka na bumalik sa nakaraan na ikaw. Kung mabuti, it's good. Kung medyo na-disorganize ka, medyo change for the better talaga, no? Sa iba sa inyo. And coin, money will be coming to you. Congratulations, there's a mga new opportunity actually itong darating sa'yo. And syempre, handun yung money, no? Magiging masagana ang situation mo, o di ba? May mga blessing, plenty of material things. Handun yung mga blessing, iba naman sa inyo kasi we have the broom, is mas damihan nyo pang kumain ng mga pineapple, banana, apple,
kung ano mga prutas, chiko, grapes, kung ano man yan, ubas, no? Or mahilig kayo dyan. Maaring nandun sa point, or you need, ikaw or someone sa familia, pwede nandun sa point na yon. And you need to value also, no? Value the things that you have, trabaho, pera, relationship, family, ganyan, no? Sa iba, sa inyo. And great passion. When it comes to great passion is handun ka na sa point na you will jump to your passion. Kasi maaring nahadun ka sa point na you like mo na talaga yung mga ginagawa mo this time. You're doing something, yung gustong-gusto mo talaga, no? Pwedeng sa trabaho, halimbawa. O kaya yung mga things na new beginning na nagaganap o nangyari sa buhay mo. Yan. Sa iba naman dito sa inyo is may bagong tao na maaring makikilala kayo or maaring nakakausap mo na siya at nakakaramdam ka sa kanya ng pagpapahalaga. Pwedeng nandun sa point na yun. Pero nandun din kasi si Shark, ang nakita ko dito is maaring may tao in the past na they want to start a new beginning into you. Ganyan. Pwedeng nandun sa point na yun. No, or maybe this is you, baka nahahata ka para nakaraan. Someone's going out of your life. Uy, patay tayo dyan. Or, at the end of the situation. Pwedeng ikaw is aalis ka sa isang sitwasyon mo sa buhay or someone is connected sa iyo is aalis. Pwede na doon sa point na yon or kung sino man siya. Or merong isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos. Pwedeng halimbawa, nakabayad ka na ng utang, nakaahon ka na dati for frustration, ngayon it's okay na yung mga ganang sitwasyon. Also, burum kasi is paglilinis, ano? You need to end something into your life to start a new beginning sa buhay mo. Kung masaya ka sa ginagawa mo ngayon, why not? Mga nandun sa point na yon. Kung hindi ka na masaya, why not? Start a new beginning into your life. Isa iba sa inyo is a great passion, the money, and tsaka yung material things. May mga new opportunities na darating sa inyo. Pwedeng may mga creation, idea, project, ganyan. May mga ifo-force kayo, no? Pwedeng nandun sa point na yun. Pwede rin nandun sa point when it comes to a coin and to a new home, yung mga investment, no? Nandun yung point, mga bahay, lupa, ganyan. Kung sino man itong cash cat na to na aalis sa'yo or ikaw ang aalis. And reconciliation. O, diba? Tulad ng sabi ko kanina, is si Shark is nandun. Pero reconciliation. Pwedeng nandun din yung point na meron kang dati ng kakilala na maaari nagkakausap kayo and then magkakaroon ulit kayo ng connection. Pwedeng nandun sa point na yan. Nagkakausap na kayo or yung hindi pa man magkakaroon ulit kayo ng connection. Itong tao na to. And then also, sa iba sa inyo is may mga matang nakatingin sa iyo or may matang nakatingin sa iyo. Mga or may. No? Yan. You're the apple of the eye ng mga nasa paligid mo. Pinagmamasdan ka nila. Pwede rin na doon sa point na minamatsyagan ka nila na doon sa point na yun. Or maybe this is you, no? And then also, is reconciliation. Then, ang nakikita ko siguro when it comes to broom is mga bagong kakilala and then also is the family member. No? Pwede na doon sa point na yung magkakaroon ng pag-uusap na connected ang mga bahay, mana, pera, lote, ganyan. Mga ganong situation. May mga pag-uusapan kayo sa iba sa inyo. Pag ano nga natin to. Di ba? May balahibo pa ng anak ko. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Pisces. Okay, energy mo. Ang energy na nakikita ko sa iyo dito is may mga sitwasyon ako na nakikita ko na may mga time na magkakaroon ka ng self-doubt. Hindi ko alam kasi we have the family. Pwedeng sa connection or sa family or sa relationship ito. Yan, magkakaroon ka ng mga self-doubt or nahando yung self-doubt of starting a new beginning in life. Pwedeng nahando sa point na yun. Halimbawa, gusto ko ito umpisahan pero mag-self-doubt ka. Yan, maaring ipagpapaliban mo siya o kaya ika-cancel or i-delay mo muna. Yan, may mga cancel and delay situation din. Ako na nakikita. O halimbawa, you want to travel, di ba? Baka magdi-delay ka muna. Gusto mo i-forward to, baka next time na lang.
pag-iisipan ko muna, pwedeng doon sa point na yon. And then also, ang nakikita ko, it's more on isolation. Then, ang nakikita ko sa'yo, siguro magkakaroon ka na pag-isolate. Yan, nandun yung point na, hindi naman kasi kayo lahat, pero you want to find peace sa nakikita ko sa'yo dito, pero may mga time daw na makakaramdam ka ng kalungkutan. May mga time na pwedeng maiinis or mayayamot ka, or maybe someone who's connected sa'yo kasi we have the family din sa nakikita ko na pwedeng siya ito sa'yo or ikaw ito sa kanya. No, nandun yung point na yon. Handa din yung point na hoping hindi ka magkaroon ng kalungkutan or yung mga conflict situation ganyan. Or pwede rin na there's a complicated situation na marami kang iniisip, mga ganyan, kasi handun nga yung pag-isolate. Iba dito may hinihintay daw kayo. Yung iba sa inyo is handun yung labis na pagbibigay, no, sa iba sa inyo. Ang nakikita ko. Iwas ka na lang sa mga pagtatalo or conflict ha. Parating kay Pisces. Mga hindi mapagkakasundoan. Parating. Okay, parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, yung iba sa inyo is maaring you are thinking about traveling, no? Pwedeng with 8 days, 8 weeks, 8 months, or with the August. Pwedeng nahado sa point na yon. Pero hindi ko pa nakikita yung decision making. Pwedeng nahadod ka sa point na medyo hindi ko pa nakikita yung yung action. Maaring may mga distraction pa or may mga baga pa na gustong unahin before yung ganun sitwasyon. Nagne-negative kasi siya. Also, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is there's a chaos ako na nakikita sa iyo. Yan, may mga chaos situation, may mga situation na madi-disorganize ka raw, nando sa point na yon. Sana wag, medyo i-reverse mo siya, itong situation. Halimbawa, sa pera, di ba? Sabi mo, tulad ng sabi ko kanina, kasi medyo maganda yung pasok sa'yo, ma-overwhelming ka, di ba? Hindi mo na malayan na nauubos na pala yung ipon mo o yung pansamantalang kaligayahan lang pala, di ba? Tapos saka at the end, magsisisi ka. Diba? Kaya you need to think very carefully talaga pagdating sa kaperahan nyo, no? And syempre, nandun din yung point na medyo wag ka lang din munang pasaway. Pasaway. Alam mo, sa mga kinakain mo, ganyan, no? Maaring may mga hindi nagiging balance yung mga iniinom o kinakain mo, pwedeng nando sa point ngayon, o may mga time na hindi ka nakakapag-exercise, o kaya hindi ka nakakapag-walk. No, you need din na mag-focus when it comes sa iyong sarili, physically, yung nakikita ko sa iyo dito. And then also, ang parating din sa iyo is may mga stress, anxiety, depression, or may mga sitwasyon na mag-focus ka daw sa nakaraan. Or nandun yung point na may mga pag-iilusyon na magaganap o mangyayari sa iyo. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na nagtitimpi ka, nagtitiis ka, no? Akong nakikita sa iyo. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo is magkakaroon ng mga dealing situation, There's a dealing situation, partnership, or collaboration man yan sa iba sa inyo. May mga i-work it hard ka raw na sitwasyon. Pwedeng when it comes to dealing, siguro pwedeng halimbawa kasamaan mo sa trabaho, yan, maaring nahado yung point na magkakaroon kayo ng paglabas, yan, magkikita-kita kayo, may mga pupuntahan kayo, pwedeng nahado sa point na yon. Yun ang nakikita ko. Alam mo, may mag-a-apology sa'yo. Or hindi man siya magsalita ng apology sa'yo, but nahando yung point na ipaparamdam niya sa iyo yun. Or nahando yung point na may tao na isa, dalawa, o tatlong tao man sila na magiging mabait sa'yo.
Pwedeng kasamahan mo to sa trabaho, sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. May outgoing situation talaga ako nakikita sa iyo, no? Alam mo ba na merong medyo mother figure dito ako nakikita? Hindi ko alam kung if this is you or someone who's connected sa'yo. May mother figure dito na medyo, or babae siya. Hindi man siya mother figure or babae siya, na medyo may pinagdadaanan ata siyang stressful in life or nandun yung point na nagkakaroon siya ng kalungkutan. Yun ang nakikita ko dito sa situation. Pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, pwedeng tita mo, pwedeng kung sino man siya na nakakausap mo. Or pwedeng yung tao na to is ko-connect siya sa'yo kasi malungkot siya, gusto niya, baka siya yung mag-aaya sa'yo, na labas naman tayo, ganyan-ganyan, kasi deep inside may lungkot, ayaw niya mapag-isa, pwedeng na doon sa point na yun, di ba? Or vice versa, ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong dapat iwas. Ano dapat iwas? Anong dapat iwasan ni Pisces? Ano ba yan? Ang dami. Ang dami niyan. No? Pag binasa ko yan, patay na. Bukas na tayo matatapos. Sabi, ganun eh. Baka maikwento ko na yung buong buhay mo. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre, is not to trust yourself, no? Or you trust yung instinct mo or yung intuition mo. Iwasan mo rin yung hindi ka matuto sa nakaraan. Or hindi ka magkaroon ng pag-self-evaluation sa mga bagay-bagay, no? Pwedeng sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho, sa pera, sa mga decision making in life, no? And iwasan mo rin, syempre yung mga puot, galit, kalungkutan, sadness, or alam ko naman na hindi ka naman ganun, pero if there's a time, arte ni ate talaga, no? Siyempre, ano na lang din, balancing, no? Babae ka man o lalaki, mag-window shopping ka, di ba? Medyo nakaka-relax kasi yun. Sabay ganun eh, no? Yun. And then also, iwasan mo, siyempre hindi ka magkikipit sa pera. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Huwag ka masyado ma-overwhelming, no? Kasi baka hindi mo mapansin na pang sandalian lang pala siya, di ba? Hindi natin masasabi yun eh. Hindi ko naman sinasabi na mangyayari yun. Pero, being a practical, ganyan, di ba? Alam naman natin being a practical eh. Ganon. Isipin mo na lang. Common sense na lang din yung iisipin mo dun eh, no? Yung gagamitin mo. Okay. And then, yung maghihigpit, ma-burden ka, o kaya is not to think to the future. I know na you think to the future, but syempre, be stable, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Iwasan mo rin, syempre, yung magkaroon ka ng doubt sa sarili mo. Ganyan. Alam kahit na wala naman, pero syempre may mga time na darating at darating na magkakaroon ka ng doubt. Paano? What if? What if pag hindi ganito? What if ganyan? What if? Kaya nga sabi dito is trust your intuition. Diba? And then also is yung mga tao na judgmental, and kung magja-judge ka, don't judge person, o kaya mga taong judgmental, iwas ka lang din sa kanila, ganyan. Umiwas ka rin sa mga tao na hindi ka gusto, ganyan, or hindi mo sila gusto, ganyan, no? And then also, huwag kang masyadong magigilty or huwag kang mag-guilty sa isang sitwasyon na naganap o nangyari na. Ang kinakailangan dito is learning. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kung medyo kulang kayo sa tulog, magbawi na lang din kayo ng tulog. Or pagising-gising kayo, no? Or maybe you are a night shift. Tingnan natin, love. Pisces, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Pisces in love. Iba dito, kapatid nyo to. Or pwede rin sa kasama mo sa trabaho, ganyan. Okay, kung kayo is single,
Okay, kung kayo is single, ang nakikita ko sa'yo dito, yes, there's a choices happen into your life, ano, magkakaroon ka ng mga choices kung sino sa kanila. Pwedeng isa doon yung nakaraan o yung the past person, or kung hindi man sa iba sa inyo is magkakaroon ka doon ng choices and you need to choose very carefully. Kumaga, be patient to make a choices para hindi ka rin mag-mess sa iba sa inyo. Ang nakikita ko dito, maari itong tao na ito is stable in life. Ang nakikita ko sa kanya, hindi ko naman nakikita na nagmamadali itong tao na to, no? Nagmo-move siya ng slowly, parang they want to make sure, parang nado sa point na yun, or maybe this is you. Sa iba sa inyo is itong tao na to is very supportive talaga, at maaring yung iba is a middle age, or yung iba dito is mas matanda ito sa iyo. Nahandun lang siguro siya sa feeling young, or feeling, pwedeng nahandun kasi siya sa point na ano na ang mga nakaka-relasyon niya siguro is mga medyo mas bata sa kanya, no? Yung iba sa inyo dito. Pero wag ka lang din magmamadali, no? Sa nakikita ko sa iyo ito. Wag ka magmamadali. Ito magaling kasi ito magpaamo. As in, mararamdaman mo na mapapaamo ka niya. Sa nakikita ko dito. Slowly but surely lang din, ano? Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon, oo, nagkahiwalay na. Pero ang nakikita ko dito sa kanya is gusto niya ng forgiveness, and then gusto niya magkaroon ng harmony pagdating sa iyo, nitong tao na to. Kumbaga, they want to find peace pagdating sa iyo, pero medyo naguguluhan siya, no, sa nakikita ko sa kanya dito. Hindi ko nakikita naman yung action niya, pero may tao na nagbibigay ng payo sa kanya when it comes in this connection. Or maybe this is it. But gusto niya ng forgiveness. Nandun siya sa point na nagkakaroon ng paghihintay, pero hindi ko nakikita yung move sa kanya. As in, nagkakaroon pa siya ng mga, pwedeng na doon sa point na nagsisiyasat talaga siya, ganyan. Nagkakaroon ng urong-sulong situation pagdating sa kanya. Naghahanap siya ng katotohanan, mga ano man dapat gawin, ganito ba, ganun ba, tama ba, mga ganun sitwasyon, ano. Kung kayo naman is in relationship na, wala kayong third party relationship, you try to make it balance when it comes in this connection. Oo, dumadating when it comes sa connection na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Natural kasi sa relasyon yon. But kung nagkaroon man ng ganun, is magkakaroon kayo ng pagbabating muli, no, sa nakikita ko dito. Or maybe, kung hindi pa man din, isa sa inyo is naghihintay talaga na magkaroon uli kayo ng harmony o pagkakaisa when it comes in this connection. Marami pumapasok na na sa isipan ng isa sa inyo, no, pagdating sa connection na ito. Nandun yung suporta ng isa sa inyo pagdating sa kanya. Something need to improve when it come in this connection. Yun ang nakikita ko dito, no. But yung pag-value when it come this connection, isa sa inyo napaka-valuing. Binavalue niya talaga yung connection na to. Nandun yung paggalang. Kumbaga, no, nandun yung respect niya sa isang tao. Oo, may mga time talaga na nagiging magulo, hindi nagkakaintindihan. Natural na yun. No, but nandun pa rin naman yung balancing situation sa nakikita ko dito. Kung bago lang kayo nito, sa nakikita ko dito, hindi, parang nandun yung point na hindi kayo nagmamadali sa isa't isa. Nandun kayo sa point na yun. Parang nagiging slowly but surely kung hanggang kailan at hanggang saan tayo dadalhin ng sitwasyon natin o relationship na ito. Yun ang nakikita ko dito. Yun nga lang, minsan, syempre, nami-misalignment kayo. Ang nakikita ko rin dito kasi sa iba sa inyo, sa mga bago, or sa mga magkarelasyon na walang third party, medyo may pagka-shy type yung isa sa inyo, no? Yun ang nakikita ko. Medyo shy type siya. Marami siyang iniilusyon, or marami tumatakbo sa isip niya, pero maaring hindi niya nasasabi. Maring nandun sa point. Siguro nandun yung point na tuma-timing, pwedeng nandun sa point na yun, ano. Hindi siya ganun, ano, hindi siya harsh, hindi siya ganun sa nagmamadali. Kung kayo is may third party relationship, yun na nga, no, yun na nga. Kasi napapasok yung iba sa inyo when it comes to an option. Yung isa sa inyo kasi, sa may mga third party dyan, kasi ang sabi niya dito, if you want me, follow me. Nandun siya sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito.
Kumbaga, handun, sana, no? Sana kung bago man kayo nito, or sa iba ha, may nakita kasi akong something, kung bago man kayo nito, or matagal na kayo, basta, ang anuhin nyo na lang din na, kasi iba dito parang nagsusuporta kayo sa karelasyon. Parang nado sa point. Yung iba, hindi naman lahat, but may nakita ako nagsusuporta sa karelasyon nila. Pero, nasa sa'yo yun. Di ba? I-money mo yan. But, mag-focus ka pa rin sa sarili mo. Kung mag-asawa na kayo, natural lang yun. Diba? Pero kung mag-boyfriend, girlfriend lang kayo, tapos hindi mo pa talaga siya ganun kakilala, ingat kayo. No? Sa mga bago din dyan, o mga nakakausap niyo na, baka mamaya dumating yung time na pinapasakay ka na lang niya, ay kasi gusto ka niya nga paamuhin, diba? Tapos pagdating na time, hihingi lang siya ng suporta sa'yo. Pero, ikaw na yung mag-aano niyan. Oo nga, no, meron. May nakita ako. Pera, money and trabaho to. Ay, sorry. Okay. When it comes sa iyong money, you try to make it balance pagdating sa money mo, no? Nandun naman yung talagang nag-iipon ka. Or kasi nakikita ko naman na maganda naman yung situation mo, nakapag-ipon ka talaga. Yun nga lang siguro, minsan, hindi natin maiiwasan yun no? Yung magkakaroon ka ng paglabas, mag-banding-banding kayo ng mga kaibigan mo, ng kapamilya mo, ng karelasyon mo, ganyan, sa nakikita ko sa'yo dito. Kaya, nadi-disorganize din yung iba sa inyo. Pero, basta, ingat pa rin kayo, di ba? As long as kaya mong i-organize yung pera mo, it's good naman. Yung nakikita ko sa'yo dito. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon ka ng pag-uusap o may pagkakasundo o pag-uusap sa isang tao na pera. Hindi ko alam kung ito is kasamahan mo sa trabaho or kapatid or magulang. Babae. Yun na nakikita ko. Yun. Pwedeng connected yung pera doon sa mangyayari na yun. Or pwedeng ikaw ito sa kanya. Advice. Anak, sandali lang. Chito madamada, mami. Madamada. Ay, guminne. Guminne, Necha. Guminne. Okay, another message muna, no? Ang nakikita ko sa iba sa inyo is may mga pinag-uusapan related to a territorial, bahay, lupa, kayamanan, sabay ganun no? Inheritance, mga ganyan, no? Ang nakikita ko sa inyo, you need to be very careful na lang din sa nakikita ko sa iyo dito. Pagdating sa mga ganyang situation, you need to think 200 times. 200 times, ate. Oo, 200 times. Mas maganda na yung ganun, di ba? Basta pag-isipan yung maigi. When it comes sa advice, ang nakikita ko sa iyo dito is, bakit may lungkot ako nakikita sa iyo? There's sandali lang another message There's an unhappy situation. May mga cancel situation, or may mga tao na hindi kayo magsi-same page. May mga tao na hindi kanila gusto or hindi kanya gusto. Hindi sila willing or hindi siya willing to support you, or nahando yung point na may mga sitwasyon na makakaramdam ka na you feel unwelcome sa isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng sa trabaho, sa karelasyon, sa family niya, or sa kaibigan, or kung saan man yan, or to a group, pwedeng nado sa point na yan. Yung mafe-feel mo na parang you are not, parang hindi ka welcome, ganyan. Feeling unwelcome situation. And then also sa iba sa inyo is magkakaroon ng kanya-kanyang sitwasyon Hindi ko alam if this is a family situation, pwedeng kasama sa trabaho para magkakanya-kanya kayo. Yan, magkakaroon ng mga division. Mga wall, mga ganon. Or magkakanya-kanya. And then, okay, welcome sa advice. Start a new beginning into your life, trust to your intuition, and then action, take it action, make things happen, no? May mga darating na opportunities para sa'yo, and then depende na lang kasi ito sa'yo is kung talaga interesado ka doon sa mga opportunities na yun,
And why not try mo, 'di ba? Hindi naman din masama sa nakita ko dito. Mag-focus ka daw sa sarili mo, mag-focus ka to a future. You need to structure or to rebuild yourself and think to the future, ganyan. May mga bagay na kailangan daw planuhin. May mga bagay na kailangan umpisahan, gawin, aksyonan, desisyonan, tapusin. Or mga gano'ng sitwasyon. Ang kung nakikita, wag ka daw, wag ka lang mahang sa isang sitwasyon, 'no? Sa nakita ko may mga movement na kailangan mong gawin or may mga dapat na gawin kasi you need to sacrifice, 'no? Gano'n naman tayo, 'di ba? If we want to fulfill something in our life is we need to sacrifice. Mahirap man 'yan o madali or mangaramang pagsubok, but we need to sacrifice kasi gusto natin 'yun, eh. Kasi hindi naman kusang babaksak ang prutas na hindi mo sinusungkit. Arigatou namaste, God bless.